May klase ako kinabukasan. Maaga yon. Pero natambakan ako ng readings. Lagpas 10:00 na ng gabi nang matapos ako sa Palma Hall. Tahimik na ang building. Yung klase ng katahimikan na parang may nakikinig sa bawat galaw mo. Pagod na ako. Masakit ang ulo ko kaya dumaan ako sa CR para maghilamos bago umuwi. Isa lang ang ilaw na nakabukas. Umaandap-andap pa ito. Habang naghuhugas ako ng mukha, nakatingin lang ako sa salamin. Namumugto ang mata ko, halatang puyat. Bigla akong napansin na parang may aninong dumaan sa likod ko. Mabilis lang pero sapat para mapatigil ako. Akala ko yung guard lamang. "Hello po." Sabi ko, mahina lang. Walang sumagot. Yumuko ulit ako. Sinabuyan ang mukha ko ng tubig, saka muling tumingala. At doon ko siya nakita. Hindi na ang imahe ko ang nakikita ko sa salamin na nakatingin pabalik sa akin. Pareho ng pwesto ng ulo ko pero iba ang mukha. Maputla at parang walang dugo. Hindi gumagalaw ang bibig niya. Nakatitig lamang. Napapikit ako bigla. Pagmulat ko, normal na ulit. Mukha ko na ulit ang nakikita ko. Huminga ako ng malalim. Sabi ko na lang na pagod lang to. Yun ang nasabi ko sa aking sarili. Pero habang papalabas ako ng CR, may malamig na pakiramdam ang dumampi sa gitna ng noo ko. Parang dahan-dahang idinidiin. Hindi naman masakit. Pero ramdam na ramdam ko. Napatigil ako. Hindi ako makagalaw. Parang may bumubulong pero hindi ko naman maintindihan ang sinasabi. Nang magkaroon ako ng lakas ng loob, tumakbo na lang ako palabas. Hindi na ako lumingon. Kinabukasan, tinanong ko ang janitor kung meron bang CCTV dun sa labas ng CR. Humiti lang siya at sabi na magpasalamat na lang daw ako sapagkat ako'y nakalis kaagad. Ginabi kami sa campus dahil sa isang event. Pagod na kami. Yung tipong gusto mo na lamang umuwi at matulog agad. Halos wala ng estudyante sa paligid. Patay ng karamihan ng ilaw sa mga gusali. At tanging mga street light na lamang ang nagbibigay liwanag sa daan. Habang naglalakad kami palabas ng campus, napadaan kami sa isang chapel. Napansin namin na bukas ang mga ilaw sa loob, kahit alam naming sarado na dapat iyon sa ganitong oras. Sa loob, may nakita kaming paring nakaluhod sa harap ng altar. Tahimik siya, hindi gumagalaw. Maayos ang sutana, parang bagong plancha. Natural lang nalapitan namin siya bilang respeto. Habang papalapit kami, kapansin-pansin na hindi gumagalaw ang kanyang balikat. Natanda ng bawat paghinga, pero hindi ko na pinansin. Pagdating namin sa gitna ng chapel, bigla siyang tumayo. Walang ingay, walang tunog ng sapatos sa sahig. Tahimik siyang dumaan sa likod ng altar. Nagkatinginan kami. Sinundan namin siya. Pagdating namin sa likod, wala na siyang pinuntahan. Walang pintuan, walang tagusan. Solid na pader lamang. Nang lumabas kami, tinanong namin ang guard kung may pari bang nagdadasal kanina. Napabuntong hininga na lamang ang gwardya. "May nagdadasal talaga diyan," sabi niya. Hindi nga lang siya kasama sa schedule. Simula noon, tuwing gabi, may mga estudyante ang nagsasabing may nakikitang ilaw sa chapel. At minsan, may anini raw na nakaluhod sa harap ng altar, kahit nakalak ang pintuan. Unang gabi ko ng duty sa UST Hospital. Tahimik ang buong floor. Yung klase ng katahimikan na mas nakakapagpalakas ng kaba. Malamig ang ilaw, paputla,
Parang walang buhay. Papasok na ako ng elevator nang may sumabay sa akin. Isang babae. Naka-pasyente gown. Mabagal ang galaw niya. Nakayuko lamang. Tahimik lamang kaming dalawa. Naririnig ko lang ang mahinang ugong ng elevator. Pagdating ko sa floor ko, hindi siya bumaba. Doon ko napansin ang pulang tag na nakasabit sa pulso niya. Hindi ko alam kung bakit parang biglang bumigat ang aking pakiramdam. "Miss," sabi ko, "may tag pa po kayo." Dahan-dahan siyang tumingala. Maputla ang kanyang mukha, pero ngumiti naman siya. Isang ngiting hindi ko makakalimutan. Bumaba na ako sa floor ko at naiwan siya doon. Kinabukasan, kinuwento ko yung nangyari sa senior nurse. Hindi agad siya sumagot. Sabi na lang niya, kapag may pulang tag, ibig sabihin hindi na yun pasyente. Simula noon kapag gabi, hagdan na lang ang ginagamit ko. Ayokong makasabay ulit ang may pulang tag. Ako ang naka-assign sa last round ng hallway noong gabing iyon. Tahimik ang buong building. Sarado na ang lahat ng silid. Sigurado ako dahil isa-isa ko yung isinarado. Pagdating ko sa dulo ng hallway, may napansin akong kakaiba. May isang pintong bukas. Sigurado akong isinara ko iyon. Kaya binaringan ko at isinara kong uli. Pagbalik ko, matapos ang ilang minuto, bukas na naman. Medyo naiinis na ako. Inisip ko na baka hangin lamang, kaya isinara ko na lamang ulit. Sa ikatlong beses, bago ko tuluyang may tulak ang pinto, may narinig akong boses. Mahina pero malinaw. Nagpapasalamat. Nanlamig ang buo kong katawan at hindi ko na isinara pa ang pinto. Madaling araw na. Tahimik ang dorm. Walang tawanan, walang kwentuhan. Yung ilaw sa hallway, nakadim na lamang. Nagising ako kasi nauuhaw ako. Kaya dumaan na rin ako sa CR para mag-toothbrush. Sa loob, isa lamang ang ilaw na nakabukas. Tahimik, sobrang tahimik. Habang nagsisipilyo ako, napansin ko sa salamin na parang may humarang sa ilaw sa likod ko. Hindi malinaw. Parang may taong nakatayo pero hindi gumagalaw. Unti-unti kong naramdaman na lumalamig ang bato ko. Para bang may humihinga dito. Gusto kong lumingon. Pero may boses sa isip ko na paulit-ulit na sinasabing, "Huwag kang lilingon." Sa salamin, mas naging malinaw ang itsura niya. Babae, mahaba ang buhok, nakaputi. Hindi ko makita ang kanyang muka. Biglang may bumulong. Mahina pero malinaw. "Kanina ka pagising." Nanigas ako. Hindi ko natapos ang pagsisipilyo. Iniwan ko ang toothbrush sa lababo at tumakbo ako pabalik sa kwarto. Kinabukasan, tinanong ko ang roommate ko kung may gumamit ng CR kagabi. Natahimik siya sandali bago sumagot ng, "Alam mo ba kung bakit walang salamin ang ibang CR dito?" Oo, napansin ko din yun pero alam ko ng dahilan kaya hindi ako nagtanong pa. May pinasa akong requirements kaya ginabi ako sa main building. Sarado na ang ibang opisina. Patay na ang karamihan sa ilaw. Mas gusto ko talagang sa hagdanan dumadaan kaysa sa elevator. At habang pababa ako, may naririnig akong yabag sa likod ko. Mabagal, pero parang kasunod ko lamang. Akala ko yung guard, kaya mas bumagal ako. Bumagal din yung yabag. Huminto ako sa landing at huminto rin yung yabag. Doon ko naramdaman na biglang bumigat ang hangin.
Parang ang hirap huminga. May malamig na hangin na umakyat mula sa sahig. Tapos may narinig akong iyak. Mahina, pero paulit-ulit. Parang bata. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Hindi na ako lumingon. Binilisan ko lamang ang pagbaba. Pagdating ko sa ground floor, pawis na pawis ako kahit malamig naman ang pakiramdam ko. Tinanong ako ni Kuya Guard nung pagkakita niya sa akin. "Sir, mag-isa ka lang ba?" "Opo kuya, ako lang." Sagot ko naman. Tumingin siya sa hagdanan, tapos bumalik ng tingin sa akin. "Ay, buti naman," sabi niya. "Kasi madalas, hindi nag-iisa yung bumababa dyan sa oras na ito." Duty namin isang gabi sa lumang building. Tahimik ang campus. Ang tunog lang ng electric fan at paminsang-minsang patak ng tubig sa banyong maririnig. Habang naglalakad ako sa hallway, may narinig akong dasal. Hindi Tagalog. Hindi rin naman English, parang Latin. Akala ko madre. Sinundan ko yung tunog. Papunta ito sa isang silid na bihirang gamitin. Sarado ang pinto. Pagbukas ko, walang tao. Pero ramdam ko na may nakatingin sa akin. Parang may presensya na hindi mo makikita pero alam mong nandoon. Biglang dahan-dahang nagsara ang pinto sa likod ko. Hindi malakas, hindi biglaan. Parang sinadyang saraduhan ng dahan-dahan. Sa salamin sa gilid, may refleksyon ng babaeng nakabelo. Nakaluhod, parang nagdarasal. Hindi naman gumagalaw ang labi pero naririnig ko ang mga sinasabi niya. Pumikit ako at nagdasal na din. Hindi ko alam kung gaano katagal. Pagmulat ko, wala na siya. Bukas na ang pinto at tahimik na ulit ang hallway. Simula noon, hindi na ako nag-duty mag-isa sa gabi. Lagpas 12:00 ng hating gabi nang matapos ang org meeting namin. Pagod na ako. Yung tipong gusto mo na lamang mahiga kahit sa damuhan ng sunken garden. Tahimik ang buong campus. Sarado na ang mga gusali. Ilan na lamang ang ilaw sa daan. At karamihan sa mga poste ay parang mahihinang kandilang nagbabantay. Dumating ang ikot jeep. Luma, maingay ang makina. At walang kahit na anong musika. Umupo ako sa bandang gitna. Ako lamang ang pasahero. Habang umaandar kami, napansin ko na parang sobrang tahimik. Kahit ang gulong, parang nilalamon ng hangin ng tunog. Umiihip ang malamig na hangin at may konting ambon. Pagdaan namin sa tapat ng sunken garden, huminto ang jeep tapos naramdaman ko na parang may sumakay pero wala naman akong nakikita. Tumingin ako sa side mirror. May anino sa likod. May nakaupo sa pinakadulo. Hindi ko makita ang mukha pero malinaw na may tao. Ang kakaiba, hindi gumagalaw ang ulo niya kahit umaalog ang jeep. Diretso lang ang tingin niya sa harap. Gusto kong lumingon. Talagang gusto ko. Pero bago ko pa magawa, nagsalita na ang driver. Mahina, parang pabulong lamang. "Nak, huwag kang titingin sa likod." Nanlamig ang buo kong katawan. Bakit po?" Tanong ko. Hindi siya sumagot. Mas binilisan lamang niya ang pagpapatakbo. Pagdating sa bababaan ko, halos tumalon ako paglabas. Paglingo ko sa jeep, ako lang ang pasahero. Walang ibang anino. Umandar agad ang jeep at parang may hinahabol. Simula noon, kahit anong pagod ko, hindi na ako sumakay sa ikot jeep kapag gabi. Practice teaching namin noon. Ordinaryong araw. Maingay ang classroom,
Pawisan ang lahat dahil sa siraang electric fan. Nag-a-attendance noon ng professor namin. Isa-isang tinatawag ang aming pangalan at sumisigaw naman kami ng present. Hanggang sa may binanggit siyang pangalan na walang sumagot. Tumahimik sandali. Inulit niya ang pangalan. Wala pa rin. Tumingin siya sa likod ng classroom. May bakanting upuan. Merong bag. May notebook na nakabukas. Parang may umupo lang sandali tapos lumabas. Present? Tanong ulit ng professor namin. Seryoso ng boses niya. Pero wala pa rin. Pagtapos ng klase, tinanong namin kung kaninong bag yung naiwan sa upuan. Matagal siyang hindi sumagot. Tapos sabi niya ng mahina, wala nang estudyanteng ganyan ang pangalan sa section na to. Kinabukasan, wala na ang bag. Wala na rin yung notebook na naiwan. Pero tuwing attendance, binabasa pa rin ng aming professor ang kanyang pangalan. Isang beses may kaklaseng nagbiro at sumagot ng present. Biglang tumigil ang klase. Tumingin ang professor sa kanya at mariing sinabi, "Wag na wag kang sasagot sa mga pangalan na hindi naman sa iyo." Pagkatapos nun ay hindi na muling binanggit ng professor ang pangalan ng estudyante. Pero paminsan-minsan, pag sobrang tahimik ng klase, ay maririnig ka pa rin parang bumubulong ng present.